Treasure Hunting Weekend mga katiyats. Ito ay throwback video ko ang pagbisita ko noon. COVID na panahon ito, 2019. At ito yung pagbisita ko sa isang recovered giveaway. Isang concrete box na meron daw laman na 4 na bareta na tumitimbang ng 20 kilograms bawat bareta. So ito yung lugar, ito yung site kung saan aksidenteng natamaan ng backhoe ang concrete box na nasa gilid lamang ng proyektong dike. Merong dike na ginawa dito. Ayan o. Hindi pa yan natapos. At dyan sa medyo putol, ayan dyan. Ito yung tinamaan. Ayan o. So yan, klarong-klaro talaga na hinukay, di ba? Na ayan o. So dito malalaman natin kung gaano talaga kalalim ang isang giveaway. Actually, meron akong mapa ng lugar na ito. At ito yung simento, ito yung binasag. Ayan o, klarong-klaro. So may mapa ako dito at hinambing kinumpara ko sa natagpuang isang concrete box. Ay tamang-tama talaga ang kanyang ang nakalagay sa mapa ay ganun talaga na lokasyon. At meron pa itong kasamang dalawang giveaway na hindi pa nakuha dito sa lugar na to. So ang isang giveaway ay medyo nasa kalagitnaan ng bundok. Ang another giveaway ay nasa tapat lamang nito, nasa kabilang dike. So ayan no, nakikita pa yung biyak na simento. Ayun yun mga katiets. At kudos nga pala sa aking mga kasama dito na sinamahan ako sa pagpunta dito. Okay, so ito yung site. Sa panahon ngayon ay iba na ang itsura nito kasi tapos na sa ngayon, tapos na ang dike na yan. Simentado na yan ang mga dike na yan ngayon. Pero noon, kitang-kita nyo, putol pa siya oh. So dyan sa portion na may putol, dyan yung hinukay. Okay, so ito, lagyan natin ng bilog yan, binilugan ko. Yan yung nakuha dyan na 4 na gold bars nakapaloob sa concrete box. At dito naman sa bandang kanan ko, ayan, yan yung medyo malaki-laki na laman according sa mapa kasi may mapa ko dyan. At ayan, mas malaking concrete box ang meron dito sa kabilang dike. At ayon sa mga ay natamaan daw yan pero binuhusan daw. So binuhusan ng dike, ibig sabihin hindi nakuha, nandyan nakabaon. Natabunan ng dike. Ang isang pantyon, kung tawagin ng mga tao diyan na nakakita ay pantyon. Ayan, so meron pang pantyon dyan sa tapat. Okay, so ito yung triangulation map niya. Malalayo. Nasa tuktok ng bundok ang isa. So ito yon, makikita natin merong mga black soil at uling ang bottom. Ibig sabihin tinabunan talaga ng uling yung concrete box at nandyan pa yung biyak-biyak na konkreto. At ang nagbiyak niyan ay backhoe. Mismo yung bucket ng backhoe ang hinampas doon sa concrete box kaya nabasag ito. At maraming tao ang nakakita mismo, isa sa mga kaibigan ko diyan na lugar ang nakakita at sabi niya malalaki daw 4 na gold bars. Okay, kung sino man yung nag-backhoe diyan ay alam niya yan na kwento. Bago lang nangyari yan. 2018 nangyari ito, bago lang noong COVID. So 4 gold bars recovered dito sa lugar. Kaya ayan sinukat ko 5 meters talaga ang lalim sinukat ko yan. So ang lalim pala sa ngayon ng giveaway ay 5 meters. Noon siguro pagbaon yan 4 meters lang yan. Kaso baka naglandslide or kumapal ng lupa
Kaya nagiging 5 meters siya. So sa ibabaw nito ay nilagyan ng maraming graba. Pagkatapos ng graba ay black soil at parang uling bago yung concrete box. Ito yung concrete box. Ito yung mga biyak ng concrete box. Ayan. So hindi ko na sasabihin kung saang lugar ito. So diyan, ayan yung site. At doon sa kabila, ayan yung nilagyan ko linya. Nandyan yung isa na pansyon na natabunan daw, nabuhusan ng daik. Kaya sa mga nakakaalam niyan, ay alam nyo nandyan. Kaya sa nakakaalam ng lugar na to, kasi pamilyar naman sa inyo kung tagarihan kayo. Ayan, so pwede nyo isubmarinuhin yan eh. Yung giveaway dyan, yung binilugan ko dyan na porsyon. Bakit ko alam? Kasi nga doon sa hawak na mapa. Sa hawak ko na mapa nandyan. So mayroon pang pansyon giveaway dyan. At sa unahan nito ay bunker, doon pa malayo. Nasa 300 meters yata ay mayroong bunker. Malapit lang dito. Dito sa tinatayuan ko na giveaway. Ayan, so meron talagang mga treasure sa creek, no? Kasi ito dati na lugar ay creek lang ito. At sa katagalan ng panahon sa pagbabagyo, lumaki ang creek at nagiging river. So ito yan, yung east, yun yung giveaway. 4 na gold bars. Ang pansyon naman ay nasa west. Ito yung pansyon. Nilagyan ko lang ng maraming pictures na ginto. So triangulation to eh. Ang isa nito na giveaway na hindi pa nakuha, medium, kasi 3 concrete box ay nasa itaas ng bundok. Ayan, so sa norte ang ang isang medium giveaway or medium deposit sa norte yan. Ang south ay nakuha na daw yan eh, maliit na concrete box sa may tulay. Nakuha na daw yan noong mag-construct ng tulay. Kasi ang tulay noon diyan ay gawa sa kahoy, pinalitan ng konkrito. Kaya sa pagtayo ng konkrito na tulay ay nakuha yung isa. So yan, makita pa naman natin diyan sa mapa yung tulay, oh. Merong isa diyan. Pero nakuha na yung sa tulay, nakuha na yun. So ito yung tulay sa may dito sa bottom. Ang itong tinatawag na bunker ay itong merong cross. Itong merong 5 cross. Yan yung bunker. Yan yung symbol ng bunker. 2 L na nagharap. Saka may takip sa ibabaw. So ibig sabihin siya ng konkrito, nakakwarto. Yung binilugan ko sa gitna, yan yung natira na 4 na concrete box. Ayan, I mean, 3 lang pala na concrete box ang natira diyan. Yan ay paakyat sa bundok. Nasa kalagitnaan yan ng bundok. At yung flagpole sa ibabaw, yung may flag, ayun yung pinakatuktok ng bundok. So tamang tama talaga, mga ka-TH. Magandang lugar pero wala tayong dyan. Hindi tayo pwede dyan kasi yan, hotspot. Ibig sabihin mayroong mga nakatirang dyan sa bundok, nakatirang, tawag dito, walang mga sapatos at no permanent address. Yun yung nandyan sa bundok na yan kaya hindi pwede. Okay, so itong distansya ng malalayo to na triangulation Itong maliit na box sa tapat niya sa kabilang dike ay
yun yung Pantheon, ay nasa 200 meters yan, malayo. 200 meters ang distance. Kaya ito'y, dahil may mapa siya na maganda, ito'y Imperial Treasure Site ito. So sa Emperor. At karamihan nga ng Emperor Treasure Site ay malalayo. Kasi ang nagbaon yan ay ang Engineering Battalion, gumagamit ng transit ang Engineering Battalion, kaya malalayo yung pagbaon nila kasi transit yung ginagamit, at madali nila yan ma-recover kasi pagbaon nila transit pa rin yung dala nila. So mahalata mo na na ito'y isang Emperor Treasure Site kasi cruciform ang pagbaon ng mga item, naka-cross siya. So ayan, yan ang sabi ko na malaki ang tsansa na makakuha tayo kapag meron tayong authentic or legit map. Meron tayong nakitang treasure marker, merong history ang lugar na totoo, na may nagbaon na hapon na nakakita, at meron tayong magandang locator at detectors. So 5 lahat ang ating dapat meron tayo bago tayo makakuha ng treasures. Pinaka-importante talaga dyan ay mapa, lalo na ang mapa kapag may pangalan ng lugar ay madali na lang hanapin yan. Okay, so mapa, history na totoo, hindi yung nagsasabi lang na mayroong mga Hapon dyan. Kailangan ng history ay merong magsabi na mayroong mga Hapon na nagbaon. Yun ang magandang history. Okay, treasure marker, live pointer, yung buhay pa na matanda na pwedeng magturo na dyan talaga nagbaon. And then mapa, 4 na. So panglima ay legit treasure marker, kasi hindi magbaon ng Hapon ng walang marka. Katulad dito, meron silang marker na old tree. Yun sa mapa, nasa old tree ang 3 concrete box, at nasa parang burol, parang maliit na bundok ang treasure marker sa tabi ng daan. Merong old road na malapit sa river o creek yan lumaki lang siya, sa mapa creek ang nakalagay, pero sa panahon ngayon nagiging river, lumaki. Ayan, so totoo talaga na ang mapa ang pinaka 50% na magbigay ng success sa treasure recovery. Mapa talaga ang importante. Kapag authentic map, madali na lang, lalo na kapag may mga sulat sa mapa, may mga nakalagay na distansya katulad dito, merong bearing, merong yung nakalagay na kanji ng 4 directions, north, south, west, east. Nandyan lahat sa mapa kaya madaling matuntun siya. Ayan, so nakita nyo na mga katiyets, ang importansya ng mapa sa treasure hunting ay napakalaki. Dahil ang mapa ang magsasabi na meron talaga sa lugar na nakabaon. Kasi kung pagbasihan natin, katulad sa mga kasama ko, pinagbasihan lang nila, palagi ay detection. Sabi ko, ang mga detection na yan ay palagi talaga mayroong detection kahit sa ang lupa. Sa Pilipinas, tumayo ka lang dyan sa harapan ng bahay mo, sa likod ng bahay mo, mag-locate ka, magdala ka ng locator, ikot talaga yung locator mo. Sigurado yan. Pero walang mga nakitang marker, di ba? Walang symbol sa bato, walang bato na may hugis, walang mapa. Paano mo masabi na meron? Meron akong kakilala na itong bilib na bilib sa sa locator, yung mga umiikot. Ganun talaga yan. Pag nagalaw yan, iikot talaga yan.
kapag nabigyan mo ng kunting shake o impetus, ang locator ay talagang iikot yan ng mabilis. At ang na-detect niyan ay hindi naman lahat ginto. Sa katunayan ay wala pang nakakuha ng ginto na gamit ang homemade locator. Yan ang katunayan niyan. Ang iniikutan niyan ay yung mga may tubig, merong minerals rock, magnetic rocks. Diyan umiikot yung mga locator. Kaya ako minsan lang ako gumamit ng locator. Yung locator ko naman ay electronics yun eh. Pero hindi ako believe. Believe talaga ako sa mapa, sa live pointer, at sa dowsing rod. Dowsing rod, kapag na-master nyo yan, mas magaling pa yan kaysa locator. Okay, so ito lang yung masasabi ko mga katiyats, na ang mapa talaga ang malaking tulong sa ating pag-treasure hunt. Kaya kung meron tayong mapa, alamin natin ang history ng lugar, alamin natin kung saan na lugar ang mapa na yan. Alright, so magpaalam na. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam at ingat ang lahat.